Okay, situation. From the figure shown, you are given the data. A is equal to 1 meter. P1 is 1.8 kilonewtons. P2 is 0.9 kilonewtons. And P3 is 0.45. Alpha is 30 degrees. And beta is 45 degrees. So first question, determine the resultant of the three forces. So pinapahanap lang yung magnitude ng resultant. Okay? So how do we solve that? Adi pag resultant, no, number 1, kailangan mong kunin yung Rx. So x component of the resultant, edi summation lang lahat ng f of x or forces along x. Okay, so i-component lang muna natin lahat along x. And using the given angles, hopefully you see no that yung i-assume ko to the right positive ha. So yung P1 is 1.8 cosine of 30 degrees. To the right yan, di ba? Ito yun, no? Ganyan. Tapos yung angle dito, ito rin yun, eh. Di ba? Tapos si P2, wala siyang x component. Si P3, ito naman yung x component niya. Tapos yung angle na to, ito rin yun, 45. So negative, kasi to the left, 0.45 cosine of 45 degrees. So that is already our Rx. So our Rx is 1.24. Okay, so to the right kasi nag-positive eh. So yun yung Rx natin. Pero hindi pa yun yung sagot, no? We also need to find the Y component of the resultant. So Ry is the summation of forces along Y assuming upward positive. So we have, ano naman yung mga Y component? Ito, pababa. So ang ito naman ay sine ng angle kasi pagka inisip mo, ito yung 30 degrees. So ito yung Y component niya. So sine. So negative 1.8 sine of 30. Tapos yung P2, 0.9 downwards. Tapos yung P3, negative 0.45. Ganon din, sine of 45. Kasi nga, ang 45 natin na to, ay ito rin yan. So yung Y component niya ito, opposite side. And that will give us our Ry. So compute natin. So lahat naman sila negative na 1.8 sine 30 minus 0.9 minus 0.45 sine of 45. So we have negative 2.12. So the negative sign just indicates that this is 2.12 kilonewtons downward. Kasi in-assume ko upward positive. Had I assume downward positive, magka-positive lang to, tapos downward siya. Okay? So finally, the magnitude of the resultant will now be, tignan sa baba, square root of Rx squared plus Ry squared. So we have square root of 2.12 squared plus 1.24 squared. So that gives us 2.45, 2.46. Nag-round off lang kasi tayo kaya medyo may discrepancy. So our answer is letter C. Next, pinapahanap lang yung mga reaction. No, reaction sa B. So, isama na natin yung reaction ngayon. So, meron ditong reaction. Roller yan. So, yun yung reaction sa B. Tapos, ito naman yung reaction sa A. Assumption lang ito. Tapos, ito naman yung, sorry, dahil pin yung A, meron siyang Y component ng reaction, tapos meron siyang X component ng reaction. Actually, sa number 3, tinatanong niya, what is the horizontal reaction at B? So, dahil yung B natin roller, somatic yun, wala siyang reaction, 0. Okay? Wala siyang horizontal reaction. So, hinahanap na lang natin, guys, is yung vertical reaction ng B. Now, the question here is, paano natin kukunin yung reaction na to? So, di ba, syempre, mag-moment tayo sa A. Di ba? Mag-moment ka dito. So, pag nag-moment ka dito, iikot yan, iikot to, no? Okay, tapos,
para makuha mo yung, halimbawa nandito lang yung force na yan, meron ka ditong, i-breakdown mo pa siya sa horizontal tsaka vertical. Yung horizontal component, ang moment arm mo, ito, hahanapin mo pa yan. Diba? Galing sa triangle na to. Tapos yung vertical component niya naman, ang moment arm niya, ito. So, iikot parehas yun. Ito rin, ito naman walang problema. Ang moment arm mo lang, 1 meter. Ito naman, ganun din, i-breakdown mo sa vertical tsaka horizontal. Sa vertical, ang moment arm mo ay ito. Yan. Hahanapin mo yan geometrically, no? Tapos ito naman yung moment arm niya. So, kapag ganun ang ginawa mo, you will end up with the same answer. Kaya lang, medyo mahaba yung ganung process. Dito guys, let's take advantage of the fact that sa unang tanong, pinahanap niya yung resultant ng tatlo. Okay? Kasi yung resultant, kapag sinabi mong resultant, ibig sabihin, papalitan mo yung tatlong force ng single equivalent force, no? Nung tatlong yon. Okay? So, ganito. Bali, na-solve natin na resultant, papalitan yung tatlong yan. Bali, burahin ko na tong tatlo. Wala na yan, wala na yan, wala na yan, wala na yan. Papalitan ko na ng single equivalent force na resultant na ang value ay 2.46. Tapos, ang direction niya is to the right downward, no? To the right downward. So, siguro ito yon. To the right down. So, siguro pa ganito. Ayan. So, yan ngayon yung R na 2.46. Okay? Ngayon, ang question lang, kapag kapapalitan ko siya ng resultant, saan ba yan magdadaan? No? Saan ba yung line of action yan? Dito rin, kailangan mong ma-realize na yung P1, P2, and P3 are all concurrent forces. As you can see by their line of action, all of them will intersect the center of the circle. Therefore, the resultant will also intersect the same point. Diyan din siya dadaan. Okay? And kapag ganyan, mas magiging madali yung process natin. No? Most importantly, kapag naalala mo yung principle of transmissibility. Ano nga ulit yung principle of transmissibility? Ibig sabihin, yung force na to ay pwede mong i-transfer anywhere along its line of action. Okay? At kapag ginawa mo yon, ang gagawin ko kasi kapag dito ko nilagay, i-component ko pa, di ba? Mag-moment ako sa A para makuha yung reaction sa B, mag-component pa ako. Wherein, pwede naman na ilipat ko siya dito. Pag nilipat ko siya, i-component ko pa rin siya. Pero tignan niyo yung magic dito. Ang mangyayari kasi, ito yung actually hindi dyan. Lilipat ko siya dito. Pag ganito ko siya lilipat. Pag ganyan dyan. Yan. Okay, ang maganda dyan, ganito. Di ba ito yung magiging component niya? Ry is Rx. Pag dyan ko siya nilipat, at nag-moment ako sa A, ba ito yung AY, ito yung AX, ito yung RB. Okay, pag nag-moment ako sa A, ang meron lang rotation, Ry. Yung Rx, walang rotation. Kaya mas madali. Kaya dito, ang lesson dito is, alam natin yung idea ng resultant, tapos alam natin yung principle of transmissibility to simplify the solution. Kasi kung hindi mo alam yun, wala kang idea dun, ang gagawin, mabalik ako dito, ang gagawin, ikaw component mo to lahat. Component, component, ikot, ikot. Ito, iikot, component mo, iikot, component mo, ikot. So, ang haba. Although, kaya pa rin naman, kaya lang sayang sa oras, di ba? So, kung alam mo yung principle of transmissibility, mas mabilis. Tingnan nyo. RY. Ano ba yung RY? Nasolve na natin yan. Ito yung RY, 2.12. Ano yung RX? Actually, di natin kailangan yung RX. So, lagay ko na lang, 1.24. Okay? So, kapag ganyan yung position mo, magsa-summation of moment ka lang sa A, assuming counterclockwise positive, kuha mo na kagad yung RB. So, bali, RY, so 2.12, ang moment arm natin, di ba 1 meter tong A? Ayan, 1 meter. So, times 1, ang rotation niya clockwise. And then RB, ang moment arm ay 2. Tapos counterclockwise. All equal to 0. So, therefore, you can solve for RB direct.
So we have 2.12 over 2. So RB is 1.06. And that will be our answer. Actually, may discrepancy lang, pero ang sagot dyan, 1.07. Okay? Kung halimbawa, guys, na hindi naman tinanong yung resultant nung una, meron pa ring diskarte para makuha ng mabilis yung reaction sa B. No? Ang gawin niyo lang, principle of transmissibility. Ang mangyayari naman sa ganon, etong lahat ng to, i-transfer nyo dito lahat. Di ba? I-transfer nyo dyan lahat. Yung tatlong yan. No? Pag dyan mo, ito mapupunta dito. Ito mapupunta dito. Tapos ito mapupunta dito. Tapos mag-moment ka sa A. Ang magro-rotate lang is yung Y component nilang lahat. Tapos yung X component nila, wala nang rotation. Kaya yung magiging solution mo, mabilis. To solve for the reaction. Yun yung mga technique na kailangan magamit natin sa board exam para mas bumilis tayo mag-solve, no? Nung mga ganitong problems. Okay? And I think sinasadya yung mga ganyan ni Ma'am Praxi para makita kung alam mo talaga yung principle. Okay? So, that's how we solve this problem. Any questions or clarification? Ay, kung wala, i-cut lang muna natin dito yung discussion for today. Meron pa ako isang example supposedly, pero discuss na lang natin tomorrow. No, total, we still have our meeting tomorrow. So for now, hanggang dun lang muna yung discussion for today. Don't forget the attendance. And thank you all for attending and joining me in this afternoon. And I'll see you again tomorrow during our session. So thank you and enjoy the rest of the day.